Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No? At shout out po lahat sa inyo, and may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil. So pag-usapan natin mga kababayan, dalawang bagay po, no? Ito pong nalalapit ulit na hearing dyan po sa TRICOM na sila pong nag-iimbestiga sa pagpapalaganap, pagkakalat o disseminate ng mga fake news ng mga ilang mga vloggers, influencers, no? Whether kampi yan sa administrasyon or kampi sa kabilang kampo tulad ng mga pro-China at pro-Duterte. Ganon din po, mukhang meron na naman pong natagpuan ang mga House prosecutors ng mga bagong pangalan dito po sa acknowledgement receipt ng inyong magaling at former DepEd Secretary na si Sara Putit Duterte. Dumadami po a growing list of fictitious, superstitious o whatever tissues, no? Dapat yata nakasulat pa ito sa tissue ni Pusit Duterte. Biruin nyo, 615 million pesos saan napunta. Okay, so simulan natin mga kababayan dito po sa gagawin na lalapit na hearing, no? Pang ilan na po ba ito? Pangatlo, pang-apat ng TRICOM, no? Na ang pinaka-chairman po diyan ay si Representative Dan Fernandez, pero alam ko nasa kampanya si Representative Fernandez, kaya yung last time si Representative Johnny Pimentel lang nandoon. Okay, magandang mag-preside diyan, alam ko isa sa mga galing si Representative Romeo Acop. Dito po sa balita ng Manila Bulletin mga kababayan, mukhang magkakaalaman, no? Vloggers invited to house a new as TRICOM sets next fake news hearing. Sa Tagalog, nag-imbita na naman po ng mga vloggers itong House TRICOM House, ano bang panel ito, no? Itong TRICOM sa hearing. Kailan po? April 8. That will be Tuesday. Actually, nag-coincide ito sa hearing ni Amy Marcos para sa third hearing niya sa foreign relation. O yun, gusto niya talagang pabagsakin ang administrasyon ng kanyang kapatid. Tulong-tulong na po sila mga kababayan Nandyan ang China, nandyan ang mga pro-Duterte, nandyan ang mga dilawan anti-Marcoses. Sama-sama po sila. No, ito po yung textbook na paano pinababagsak ang Marcos administration. The same thing nung 1985 to 1986. Yun nga lang, doon may namatay ginamit yon. Dito, no. Okay? Tinan nyo, si Amy Marcos, kumampi sa Duterte. Tuta ng mga China ang Duterte. Ang mga dilaw, ang ginagamit ngayon ng progressive group, ginagamit nila yung PhilHealth. May gusto na nga mag-file ng impeachment kay Pangulong Marcos dahil nakialam daw siya sa transfer ng pera ng PhilHealth going to the National Treasury. Nagbibigay na sila ng parang alam na nila ang magiging sagot ng SC na bawal yun. O pag bawal daw yun, betrayal of public trust, i-impeach ang Pangulo kasi siya daw po ang nag-utos. Di galingan ninyo, mag-file na kayo. Diba? O now, dito po sa TRICOM na ito, malamang pag itong mga pinapatawag ay hindi pa ulit umatin kasi iilan lang po yung umatin Wawalo o 10 lang sila dun sa 18. Ito po, sabi dito ng Manila Bulletin, ito na naman tayo. Will there be more apologies and tears from vloggers when the House TRICOM Committee resume its inquiry on the proliferation of fake news online? O lakas din mang asar ng author na to. Meron daw po bang mag-apologize at iiyak dahil sasabi nila fake news, peddler po ako? This remains to be seen as bloggers, social media influencers, and other online personalities had been invited to attend the next scheduled hearing of the three-way panel on Tuesday, April 8. Actually, hindi lang mga bloggers, influencers. May mga news media rin po, mga print media, tulad nung may pinapatawag si Marcoletang Epal no? Inquirer yata. Correct me if I'm wrong pasensya po Ano ba? Philstar, ganon, no? Hindi ko po alam pero si Marcoleta hat na hat no? Ang depensa naman ni Johnny Pimentel, nung last time nandito sila, walang nagtanong, so we never bothered them to be invited again. Tama naman. Ito po ang sabi. Ano ba to? Ito po ang pinapatawag, Binigyan na po ng
Binigyan na po sila ng invitation. Oh. Si Jason Sa. Another one, si Crisette. Mark Lopez. Mary Jane Kiambao Reyes. And former Secretary, Attorney Trixie Cruz Angeles. Ito yata yung nagsabing nagugutom na siya. Ha? Ayan. Ngayon, other invited resource persons include si Joey Di Biber, Ethel Pineda. Itong si Dr. Ethel Pineda, naiyak din to eh. Pero hindi yata ito natanong eh. Alvin Curay, Maria Christine Cloud Curay, ano ko, parehong Curay. Si Epipanyo Labrador, nako, Epipanyo Labrador, ito yung talagang gustong gisahin ni Marcoleta. Ha? Manuel Mata Jr., Kokolokoy, nako, ito yung nagsabing itsura daw ni Pangulong Marcos. Oh, pero siya, hindi niya muna tingnan ng itsura niya. Ha? Dr. Richard Tesoro Mata, George Ahmed Paglinawan, Aaron Peña, o yung old school Pinoy, Ramon Gerald San Luis, and Elijah San Fernando. Aside from that, 24 vloggers ang sinabpina na. No? Ito yata yung mga hindi umaaten. Isa pa, buka sa Martes, pag di kayo umaten, contempt, warrant of arrest. Ang sabi dito ni Congressman Paduano, earlier warned that the 24 individuals who were issued subpoenas could face contempt citation and detention if they fail to appear. Ito po yung mga kabilang sa 24. Ito na. Ernesto Abines, para tayo ditong nagtatawag ng graduation ha. Lorraine Badoy, Susan Batalla, Mary Catherine Binag, Jeffrey Almendres, o si Ka Eric ito, Glenn Chong, Claire Eden Contreras, ayun yung sinungaling, yung nandun sa sa LA, imposibleng dumating yan, duwag yan eh. Oh, Byron Cristobal, Jeffrey Cruz, Alex Destor, Maria Florinda Espinilla Duque, Claro Gonac, Edwin Hamora, Elmer Huhalbot, Julius Melanosi Maui. Si Maui Spencer, nako, imposibleng pupunta yan. Nasa abroad ang mga ito. Oo. Joey Smith, iso pa to, hindi aatin yan. Oo, mga duwagers yan. Ha? Alben Montero, Jonathan Morales, Cyrus Preglia, Vivian Zapata Rodriguez, Darwin Salceda, Alan Troy, nako, wala rin daw to, nasa China. Oo. Maricar Serrano and Chester Ramon, John Balitalo Stan. Nasaan ba dito yung pangalan ng Mr. Real Talker? Sino ba dito si Mr. Real Talker na animal na ito? Ito ang malakas talaga maka-fake news. Si Mr. Real Talker. O kasama dyan ng Facebook, no? TikTok and Google. Ayan. Okay. Yari kayo. Ha? Pag hindi daw kayo umaten, sabi ni Congressman Paduano, cite in contempt, warrant of arrest, and hello, General Torre, hello. Pwede bang pakitambot itong si Banat Bay, Byron Cristobal, Princess Maui, si, anong pangalan niya, yung totoo niyang pangalan, saka si Mr. Real Talker, ha, pakidampot po yan, ha, pakidampot. Kaya abang-abang tayo sa Martes, maganda ito. Sino kaya ang makukulong? Sino kaya ang iiyak? Sino kaya ang mag-a-apologize? O baka naman, sa pagkakataong ito, mabutata nila, maka-score sila, maka-even out sila sa TRICOM. Tignan natin, kaabang-abang po. Okay? Now, pasok naman tayo dito kay Sara Putit Duterte. Kasi may nakita na naman po ng mga fictitious names ang House Prosecutors at ito po ay isiniwalat ni First District Representative ng La Union, si Representative Paulo Ortega. Sa balita ng Manila Bulletin, celebrity historical names found on list of BP Duterte confidential fund recipients. Ayan po. Ano na naman itong mga ito? Ha? Sabi dito ni House Deputy Majority Leader Representative Paulo Ortega revealed celebrity and historical sounding names from BP Duterte's list of confidential fund recipients. Ito po yung mga pangalan. Hanilet Camille C. O baka totoong tao yan kasi may pangalang Hanilet eh. Sino ba yun? Di ba? Kapangalan ng common law wife ni Duterte. Fiona Biong.
Fiona Villegas. Naku, magkakapangalan. Mga salinlahi ni Shrek at ni Fiona. Oh. Sige. Fiona Ramirez. Ellen Magellan. May salinlahi pala si Ferdinand Magellan. Erwin Coewan. Oh, ewan ang putya. Gary Tanyada at Joel Linangan. Ha? Ayan po, ito daw pong si Hanilet, Fiona, ha? Are alleged beneficiaries of the OBP's 500 million confidential funds where Fiona Ramirez, Erwin Coewan, Ellen Magellan, Gary Tanyada purportedly received portions of the DepEd's 112.5 million confidential funds. Ay, walang iya. No? Grabe ito. Pero ano lang po ang sagot ni Fiona? Ha? Anong sagot ni Fiona? Guni lang po. Guni lang ng House Prosecutors, guni ng Commission on Audit yang mga pangalan na yan. Parang sinasabi ni Fiona, maghanda kayo dahil nasa akin ang katotohanan. Masosoplak kayo, kayo ang mapapahiya. Eh kung ganun na rin lang pala, yung very contentious na hearing ng local good government and public accountability ni Chairman Joel Chua that time, bakit hindi mo pa nilabas yan? Bakit pinatagal mo pa at umabot pa sa impeachment? So therefore, you are wasting the taxpayers' money. Diba? Kung sa una pa lang, nilabas mo na yan, di walang issue, eh di napahiya lahat ng congressman na kumakalaban sa'yo. O di lalo ngayon, lalakas ang clamor sa'yo. Tataas ng tataas na ikaw sana ang maging presidente sa 2028. Di ba? Hindi. Ang ginagawa mo lang, nang iinsulto ka lang, nang aasart ka lang, pero wala sa'yo ang katotohanan. Kasi kung nasa'yo ang katotohanan, matagal mo nang nilabas. Walang katotohanan sa'yo kasi lahat ay guni-guni. Lahat ay multo kasi mahilig ka sa multot guni-guni. O, ayan po, mga bago na naman. Mahilig talaga, paktorya po ng mga kasinungalingan, paktorya ng mga katarantaduhan, anomalya si Sara Duterte. Magaling po siyang magmanipula. Oo, pero ngayon, sabi nga, ibabalik natin sa kanila yung sinabi ng tatay niya, the day of reckoning will come sa iyo, Sara Duterte at kay Digong. Okay, o kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.